Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2811 ay bumagsak, ang panloob na puwersa ni Jack ay sumabog, at masamang aura ang pumuno sa kanyang katawan, at diretsyong sumugod sa Daryl. Nais mo akong abutin. Nakasalalay sa kung mayroon kang kakayahan na ito. Nakatingin sa nagmamadaling si Jack, kumunat ang noo ni Daryl, at malamig na tumugon. Nang bumagsak ang boses, tumawag si Fang Tia ng isang pininturang halberd. At hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nag-flash ang katawan ni Daryl, at direkta siyang humarap sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, lihim ding nagulat si Daryl. Baliw, anong uri ng ehersisyo ang nilinang ng Jack na ito, at ano ang pakiramdam nito napakasama. Bukod dito, hindi ito katulad ng pagsasanay ng tribo ng Raksha sa lahat. 3 taon na ang nakalilipas, sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng mainland at ng tribo ng Raksha. Bilang isang commander, may mahusay na pagkaunawa si Daryl sa mga diskarte ng tribo ng Raksha. Ngunit malinaw na naramdaman ni Daryl na ang Jack na nasa harapan niya, ang panloob na puwersa na kanyang ipinataw, ay ibang-iba sa mga diskarte ng tribo Raksha. Hindi lamang ito mas asama, ngunit napakalakas din. Bang! Sa sumunod na segundo, hinugot ni Jack ang ghost head knife at malubhang naslash nito sa halberd ng Fang Tian. Sa isang iglap, isang matinding pagkabigla ang tumunog, at kasabay nito, isang malakas na hininga din ang gumagalaw patungo sa paligid. Diffuse. Ang mukha ni Daryl ay solemne, at ang kanyang katawan ay inalog pabalik ng higit sa 10 hakbang. Ang kabaligtaran na si Jack ay sumuri din sa likod na sumusuporta sa buong 10 metro bago siya tumigil. Sampain mo yan. Lihim na nagulat si Daryl, napakalakas ng taong ito. Haha. Buong pagmamalaking sinabi ni Jack na may isang smug na mukha, ang sikat na Sectmaster ng Siyam na lalawigan ay walang iba kundi iyon, Daryl Darby. Naglakas loob kang sundin ka mag-isa, hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Si Zhang Ju ay may palakol na palakol, at binugbog ko siya. Gaano sa tingin mo siya ay mas mahusay kaysa sa kanya? Maging masunurin at mahuli ito. Sinabi niya ito, puno ng kabaliwan si Jack, at ang lakas na iginawad sa kanya ni Hades ay talagang malakas. Ano? Narinig ito, lihim na nagulat si Daryl. Hindi katakataka na hindi niya nakita ang katauhan ni Zhang Ju. Nakatakas siya, sasabihin na ang lakas talaga ng Jack na ito, at si Zhang Ju ay hindi kalaban na may langit na pagbubukas. Basta, saan nagmula ang kanyang kapangyarihan? Daryl natapos na. Nang palihim na naisip ni Daryl, nakita niya si Jack ng inisyon, at dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ito ay ang madilim na langit, at ito ay ganap na madilim ng sabay-sabay, at ang buong lambak ay tila upang maging walang katapusan. Mabilis na dumating ang lahat ng ito, naramdaman lamang ni Daryl na hindi niya makita ang kanyang mga daliri, at agad na wala siyang makita. Whoosh! At sa sandaling ito, nakita ko ang figure ni Jack, biglang lumitaw sa likuran ni Daryl. Hindi ko alam kung kailan may isang sobrang puting lubad sa kanyang kamay. Malinaw na naramdaman ni Daryl na walang katapusang ang puting lubad, na patayo sa mga tao. At sa susunod na segundo, pagkakita ng material ng mga puting buto, mas nagulat si Daryl, at nahulog ang malamig na pawis. Damn it! Nakita ko na ang mga puting lubad ay pawang gawa sa gulugad ng tao, na may mga masalimuot na nakaukit sa kanila, na napakasama. Ha! Sa sandaling ito, hindi pa reaksyon si Daryl, at itinapon ni Jack ang mahabang kandado at direktang itinali si Daryl. Bigla, naramdaman lamang ni Daryl na isang may sensinang lakas ang sumabog, ang kanyang panloob na lakas ay pinigilan, at hindi siya makagalaw. Ito, anong impyerno ito? Galit na galit si Daryl at gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi niya inaasahan na ang mahabang buto ng lock ng buto ay napakahirap. Kung mas nagpupumiglas siya, mas mahigpit ang lock nito. Haha, si Jack ay smug, nakatingin kay Daryl na nakangiti ngunit ngiti, hindi mo kailangang magpumiglas. Tinawag itong linggang suo, hindi naman bagay ito ng Gyusho Continent. Kahit na ikaw ay may kakayahang tumagos sa langit at sa lupa, makakalaye ka rin. Kabanata 2812. Lingsuo, sayang ang pangalan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl. At hindi ito mula sa mainland ng continent. Maaaring ang mga ehersisyo na isinagawa ni Jack, tulad ng Lingsuo na ito, ay hindi kabilang sa mainland ng continent.
Sa sandaling ito, naglabas si Jack ng isang punyal, dahan-daang lumakad, at Ninishon habang naglalakad, ikaw ang sect master ng Elysium Gate, tama. Makapangyarihan, at mas tuso kaysa sa iba. Upang mapigilan ka sa paglalaro ng mga trick, kailangan kong gawin ito una. Ang iyong hamstring ay nasira, humihingi ako ng paumanhin. Panipi. Ang huling pangungusap ay bumagsak, lumapit si Jack kay Daryl, winageway ang kanyang punyal, at pinigilan ang mga paa ni Daryl. Fufog. Sa sandaling ito, nag-aalala si Daryl at nais na umiwas, ngunit ang kanyang katawan ay nakatali sa kamatayan ng nakulong na kordon ng espiritu, at hindi siya makagalaw. Hindi lamang iyon, malinaw na naramdaman ni Daryl na ang mga masasamang espiritu na nagmumula sa Lingling Suo ay tila naapektuhan ang kanyang isipan, at yaong mga nahihilo at maaaring manghina kahit kailan. Kung sa bagay, isa rin siyang bayani ng World Universe, kaya't nakatanim siya sa kamay ng isang tulad ni Jack. Si Daryl ay ayaw na ayaw, ngunit medyo desperado rin. Umungal. Nang makita na papatayin ng punyal ang hamstrings ni Daryl, bigla, narinig niya ang isang chant dragon na nagmumula sa baywang ni Daryl at kaagad pagkatapos. Isang hininga ng banal na hayop ang nagkalat. Oo, si Jul ang nagpapahinga sa bag ng hayop. Siyempre, kinuha ni Jul ang Dragon Pearl at ngayon ay nasa anyo ng isang dragon. Wow! Narinig ni Quincy na ang lahat ng mga hayop sa lambak ay isa-isang nagpapanik, at sa wakas ay naglupusay sa lupa, hindi naglakas loob na gumalaw. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga nasasakupan ni Jack, pati na rin ang mga tao ng pangunahing mga sekta, ay napangangarin at hindi maipaliwanag na gulat. Ito, ang sigaw na ito, anong uri ng hayop ito? Sa sandaling ito, nakita ko ang hangin sa harap ni Daryl na biglang nagbaluktot, at pagkatapos ay sinamahan ng isang pagkabigla, nakita ko ang isang 2 metro na haba na figure na lumilitaw sa harap ng lahat. Ito ay isang dragon, kahit na ito ay isang batang dragon pa lamang, ngunit sa pagitan ng paglipad at pag-ikot, ang aura ng mundo ay pinaramdam pa rin ang lahat. Nang naruroon ng isang malakas na presyon. Roar! Sa sandaling ito, si Jul ay hindi nag-atubiling lahat, pinakawalan niya ang isang ligaw na dagindong, at kumaway ang dragon, sumabog ang dalawang makapangyarihang kulog at lakas ng kidlat, at dumiretso kay Jack. Dahil sa ugnayan sa pagitan ng patak ng dugo at pagkilala sa Panginoon, si Daryl at Xiaolong ay mayroong isang espesyal na induction, at ang kaluluwa ni Xiaolong ay si Jul, kaya't napansin niya na si Daryl ay nagkaproblema, at si Jul ay nagmamadali mula sa espiritu. Sa bag na hayop nang hindi tumatawag at lumabas. Sa mga mata ni Jul, si Daryl ang nag-iisa niyang kamag-anak sa mundong ito, at hindi papayag na may manakit sa kanya. Tumawag ka. Pagkakita ng kulog at kidlat na sumabog mula kay Jul, hindi mapigilan ni Daryl na buksan ang kanyang bibig, kapwa nasa sabik at nabigla. Karapat-dapat na maging isang dragon o isang batang dragon ay maaaring ipakita ang lakas ng kulog at kidlat kung ito ay isang nasa hustong gulang, hindi. Ba't ang lakas nito ay maging mas nakakatakot? Ito, ay, kasabay nito, malaki ang pagbabago ng kutis ni Jack. Hindi niya inaasahan na may isang dragon na nakatago sa katawan ni Daryl. Nang makita na tatamaan na siya ng 2 kidlat, hindi ito masyadong inisip ni Jack. Hinimok niya ang kanyang panloob na puwersa at nakita ang isang itim na ambon na kumalat, agad na bumubuo ng isang itim na protection na pelikula sa harap ni Jack. Shock! Sa isang iglap, ang kulog at kidlat ay sumabog sa protection na pelikula. At may maririnig na tunog na kaluskos, at agad na nawasak ang protection na pelikula. Humirit din si Jack at pinatalsik ng 12 hakbang. Di nagtagal, pinigilan ni Jack ang kanyang mga yapat, at nakita na ang kanyang katawan ay tinadtad ng mga itim na marka na hindi naging sanhi ng labis na pinsala. Nang makita ang eksenang ito, kahit na si Daryl o Jul, lahat sila ay natigilan at nabigla. Itong Jack, napakalakas ng depensa. Hahaha. Nakikita ang ekspresyon ni Daryl, tumawa si Jack sa kalangitan, na may baliw. Natingin, sa palagay mo maaari mo bang baligtarin ang sitwasyon kung nagmamay-ari ka ng isang dragon? Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, ang mga taong maaaring saktan ako, bago ako ipinanganak, mula ngayon, magiging master ako ng mainland, at ikaw, ang magiging unang hakbang sa aking daan patungo sa tagumpay. Panipi. Kabanata 2813. Ay tumawa, muling pinuno ni Jack ang kanyang katawan ng isang itim na hangin. At pagkatapos ay mabilis na sumugod patungo kay Daryl. Roar!
Sa sandaling ito, si Jul ay naglabas ng isang dagindong, ang kanyang mga mata ay labis na duguan, at siya ay galit din, at pinuno ng kidlat ang kanyang katawan. Direktang binati siya nito, at ang claw ng dragon ay diretso na umuyos patungo kay Jack. Haha! Pagkakita ni Jul na nagmamadali, si Jack ay puno ng pagkasuklam, isang batang juvenile, maglakas loob na maging mapangahas sa harap ko. Ibaba ka muna, at pagkatapos ay makitungo kay Daryl. Bang-bang! Ilang sandali, nagpatuloy na nag-away sina Jul at Jack sa gitna ng hangin. Nagbago ang kulay sa paligid ng mundo, at gamulong ang mga kulog. Kailangan kong sabihin na nakuha ni Jack ang kapangyarihan ni Pluto, at ang kanyang lakas ay napakalakas. 10 minuto ang lumipas sa isang iglap, at hindi ito mapigilan ni Jul. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng atake ng kasamaan espiritu ng katawan ni Jack, ang bilis ng pagbagal at pagbagal. Shalom, ingat ka. Pagkakita sa eksenang ito, sabik na sabik si Daryl na hindi niya mapigil ang sumigaw. Hanggang ngayon, hindi alam ni Daryl na ang kaluluwa ng batang dragon na nasa harapan niya ay si Jul. Sa kanyang puso, si Jul ay patay na. Kahit na hindi niya alam, ngunit nang makita ang batang dragon na ito na desperadong ipinagtanggol ang kanyang sarili sa isang kritikal na sandali, si Daryl ay labis na naantig sa kanyang puso. Ito ay lamang na ang masamang espiritu sa katawan ni Jack ay napakalakas. Paano makakalaban si Xiaolong kung hindi siya nasa 8 gulang? Sa pagkabalisa, tumingin sa paligid si Daryl at nakita na si Sully, na sama-sama sa kanya, ay nagtatago sa likuran ng isang malaking bato sa di kalayuan. Ang mga mata ay kumikislap, at wala siyang balak na lumapit upang tumulong. Sa sandaling ito, ang ugali ni Daryl ay hindi maganda, ang babaeng ito. Tulad ng inaasahan na mag-aaral ni Zhangju, ay tuso at taksil, at hindi mabibilang. Sa kritikal na sandali, sa oras na ito, si Jack ay medyo nababahala din nang makita na hindi niya mapasuko ang batang dragon sa harap niya ng mahabang panahon. Mabilis, bigyan mo ako ng hamstring ni Daryl, at pagkatapos ay dalhin ito sa daan na patungo sa kaluluwa. Galit na sigaw ni Jack. Ha! Bumagsak ang boses, at ang mga nakapaligid na nasasakupan ay sumugod patungo kay Daryl. Sa sandaling ito, hindi mahalaga na si Daryl o Jul, lahat sila ay balisa. Ngunit sa sandaling ito, isang sinag ng ilaw ang nagmula sa malayo, at pagdating sa harap, ito ay naging isang kaakit-akit na figure at tumayo sa harap ni Daryl. Puff at puff. Sa susunod na segundo, ang lahat ng mga tao na nagmamadali ay nakaramdam ng kakaibang puwersa na nagmamadali patungo sa kanilang mga mukha. Bago sila makapagreaksyon, lahat sila ay napailing. Ang bisita ay isang babae na nasa edad 20s. Siya ay nakasuot ng lavender na damit. Siya ay kaaya-aya at kaakit-akit na may magagandang mga tampok at sayal na palda, at napuno siya ng isang engkantada. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay natigilan. Ito, sino ang babaeng ito? Natigilan din si Daryl, nakatitig sa babaeng nasa harapan niya na wala nang kakayahang magsalita ng mahabang panahon. Malinaw na nakita ni Daryl na ang babaeng ito ay maganda kahit na nakatayo. Siya kasama si Changer, hindi siya mas mababa, at higit sa lahat, napuno siya ng isang espesyal na ugali ng hindi pangkanibal. Ang ugali ng diwatang ito ay mas mabuti pa kaysa kay Changer. Ikaw. Sa wakas, nag-react si Jack at malamig na nilok ang kagandahang may lila. Sino ka? Manggahas na makialam sa aking mga gawain, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nang sabihin niya ito, pumikit ang mga mata ni Jack, tuluyan nang nawala ang dating kay-abangan. Malinaw na naramdaman ni Jack na mayroong isang kakaibang kapangyarihan sa babaeng ito, at ang kapangyarihang ito ay tila pinigilan ang kanyang sariling masamang kapangyarihan. Sa sandaling ito, habang tumigil si Jack, sumugod si Jul at sinubukang kagatin ang inaantok na kordon sa katawan ni Daryl. Gayunpaman, ang antok na kordon ay napakahirap at patuloy na kumakagat. Ako ay isang Pluto na tao, hindi ko karapat-dapat malaman ang aking pangalan. Banayad na nagsalita ang babaeng may damit na lila, malumanay at malamig. Ang kanyang boses, ngunit walang duda tungkol dito. Kabanata 2814. Narinig ito, ang mukha ni Jack ay namula at inis na inis, ngunit nabigla sa aura sa katawan ni Zian, at hindi alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Pluto. Narinig ang dialogo, nagulat si Daryl at tiningnan ng mabuti si Jack. Ito, ang batang ito ay mula sa Pluto. Teka, anong uri ng pagkakaroon si Pluto?
Umungol sa kanyang puso, ngumiti pa rin si Daryl kay Zian, salamat sa pagtatanong at maglakas loob na tanungin ang pangalan ng batang babae. Tawagin mo lang akong Zian. Magaan ang pagtugon ni Zian, hindi man lang tinignan si Daryl, ngunit titig na titig. Zian, magandang pangalan. Lihim na hinahangaan si Daryl, at nais na magsalita, ngunit nakita ang walang pakialam na hitsura ni Zian, at pinigilan niya. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Jack at tumingin sa titig ni Zian. Na may kaunting pangamba dahil alam mo na ako ay isang sakop ng Pluto, huwag kang maging nosy. Umalis ka, tumugon si Zian malamig. Sa sandaling ito, ganap na galit si Jack, hindi man siya natatakot. Kinasang Ju at Daryl, kung nahihiya siya sa harap ng isang babae, paano pa siya makakakuha ng isang paanan sa mainland sa hinaharap? Higit sa lahat, inutusan ako ng Pluto na dalhin ang lahat ng mga powerhouse ng sekta ng mainland sa ilalim ng mundo. Nagtagumpay na ako ng higit sa kalahati. Hindi ako dapat sumuko. Kung hindi, paano makitungo sa Pluto? Sa pag-iisip tungkol dito, napangisi si Jack at umungol, hindi ko alam kung paano itaguyod dahil nais mong mamatay, pagkatapos ay tutuperin kita, nais kong makita kung ano ang iyong kakayahan. Nang bumagsak ang boses, sumabog ang panloob na puwersa ni Jack at diretsyong sumugod papunta kay Zian. Sa sandaling ito, naramdaman ko ang masasamang espiritu ni Jack. Zian ay hindi gulat na gulat, ang kanyang figure ay marahas, at nakipaglaban siya kay Jack. Sa hangin, tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, hindi mahalaga kung si Daryl o ang ibang mga kalalakihan na naroroon, ang lahat ng mga mata ay tuwid. Ang Zian na ito, hindi alintana ang kanyang hitsura o ugali, ay hindi mas mababa kay Changer. Sa oras na ito, marahas siyang nakipaglaban kay Jack sa hangin. Ang kanyang sexing at kaakit-akit na figure ay ganap na naipakita, na kung saan ay nagmamalasakit ang mga tao. Habang hinahangaan ito, lihim na nagbulungan si Daryl. Sino ito Zian? Hindi lamang ang figure ay mabilis at matikas, ngunit ang lakas na kanyang ipinapakita ay napakakaiba din. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ito mula ng aking painaya sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko na si Jack ay mahigpit na pinigilan ni Zian, na may kapangyarihang lamang at walang pagkakataong lumaban. Si Daryl ay mukhang hindi maipaliwanag na nasa sabik. Hanggat nasasakop si Jack, ang mga sektang ito na naaresto ay isa-isang may save. Ngunit sa sandaling ito, si Jack, ang kanyang mga mata nakapula, at siya tinitigan Zian, lakas ay napakamalakas, ngunit kung nais mong upang matalo sa akin, tila hindi sapat. Ang tinig na hulog, kumuha si Jack ng isang tableta sa katawan niya at diretsyong nilamon. Gudong. Sa sandaling nilamon niya ang tableta, nakita niya ang katawan ni Jack na dumb oval, na umaabot sa taas na higit sa 3 metro, tulad ng isang higanti, na may asul na mga ugat na marahas sa buong katawan niya, at ang itim na hangin ay umusbong sa buong katawan niya, tulad ng demonyo mula sa impyerno. Damn it, nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Daryl, ano ang pamamaraang itong black pill, walang record sa promise pill, pwede ba, ibinigay din sa kanya ni Pluto. Anong uri ng pag-iral ang Pluto na ito? Siyam na aswang masamang tableta. Kasabay nito, laking gulat din ni Zian, ang kanyang magandang mukha ay naging solemn na, at hindi niya mapigil ang bulalas. Oo, kumukuha si Jack ng siyam na mga multo na black pill na eksklusibo kay Pluto. Pagkatapos makuha ito, maaari niyang pansamantalang madagdagan ang kanyang kasanayan ng 10 beses, na labis na mapagmataas. Pumunta sa impyerno. Doon lang, umungol si Jack, tulad ng isang burol, na diretsyong nagmamadali patungo kay Zian. Sa sandaling ito, hindi nag-atubiling si Zian, itinaas ang kanyang kamay. At naglalagay ng isang pelikulang protection sa harap niya. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ni Daryl na sa protection na pelikula na ipinakalat ni Zian, mayroong mga kumikislap na inscription na nagpapalipat-lipat dito. Sa pagpapala ng inscription ito, napakalakas ng depensa ng protection ng pelikula. Kabanata 2815. Malinaw na, ang mga inscription ito ay isang uri ng selyo ng sumpa, na maaaring palakasin ang pagtatanggol ng protection na pelikula. Boom! Ang figure ni Jack ay naging marami, at ang bilis niya ay tumaas din ng marami. Sa isang iglap, lumapit siya kay Zian, na may hawak na kutsilyong multo.
Na malubhang binasag ang proteksyon na pelikula, at isang marahas sumabog ang aura. Sa loob ng metro, napuno ang alikabok at usok. Sa alikabok at usok, ang figure ni Zian ay itinaboy ng 12 dosenang metro. Whoosh! Ngunit habang ang alikabok at usok ay hindi tuluyang nawala, sinubukan ni Z. Yan natiisin ang sakit, tumalikod siya, sumugod, sinunggaban si Daryl, lumipad ng mahina, at tumungo palabas ng lambak. Roar! Sa sandaling ito, sumigaw si Joel at nagmamadali upang makahabol. Ang figure ay naging isang daloy ng ilaw at pumasok sa espiritong bag na hayop sa katawan ni Daryl. Nararamdaman ni Joel na si Zian ay walang masamang hangarin kay Daryl, at si Joel ay napakahina sa mabangis na labanan kasama si Jack sa mahabang panahon. Kaya't pagkapasok na niya sa espiritu ng bag ng hayop, agad siyang huminga. Sa isang iglap lang ng mata, ang mga figure ni na Daryl at Zian ay nawala. Sa paningin ng lahat, ginawa. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Jack ay kumislap ng walang katapusang galit, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Nang makita na mahuhuli niya si Daryl, hindi niya inaasahan na may isang misteryosong babae na biglang lumitaw at sinagip siya. Kabilang panig, ang sipol ng hangin sa kanyang tainga, nakita ni Daryl ang tanawin ng mga bundok at kagubatan na mabilis na umatras, at kasabay nito dahil sa inaantok na kordon na nakatali sa kanyang katawan, naramdaman niya lamang na bumibigat ang kanyang utak at mas mabigat. Saan mo ako dadalhin? Hindi mapigil ang sumigaw si Daryl. Sumulyap sa kanya si Zian at mahinang sinabi, huwag ka nang magsalita. Para ngayon, malalaman mo mamaya. Ang tono ay malambot at malamig, walang alinlangan. Damn it, sa harap ng matinding lamig ni Zian, walang imek si Daryl. Di nagtagal, naramdaman lamang ni Daryl na ang malubhang pakiramdam ay naging mas seryoso, at sa huli ay wala siyang alam nang dumilim ang kanyang mga mata. Tumawag ka. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, dahan-dahang nagising si Daryl, ramdam ko lamang na umuumbok ang kanyang ulo at mahina ang kanyang katawan. Hindi mapigilan ni Daryl na tapikin ang noo niya, na masama talaga ang ehersisyo ni Jack. Sa sumunod na segundo, nalaman ni Daryl na ang inaantok na lingsuo sa kanyang katawan ay hindi alam kung kailan magbubutis, at pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Bigla siyang natigilan. Pumunta ako, saan ito? Nakita ko ang aking sarili sa tuktok ng isang bundok at hindi ko alam kung gaano ito kataas. Nakita ko ang dagat ng mga ulap na nakapalibot dito, at sa di kalayuan, ang pagkagilo ng papalubog na araw ay nagtina ng isang ginintoang ningning sa dagat ng ulap. Sa pagtingin sa ibaba, ang mga ulap ay nagtatagal, at hindi ko makita hanggang sa katapusan. Anong klaseng bundok ito? Sinira nito ang mga ulap. Nang makita ang eksenang ito, tumibok ang puso ni Daryl, labis na nabigla. Gumising ka. Sa sandaling ito, isang malumanay at kaaya-aya na tinig ay nagmula sa gilid, at kasabay nito ay medyo malamig at mayabang. Ito ay si Zian. Nilingga ni Daryl ang kanyang ulo upang tingnan at nakita na hawak ni Zian ang inaantokang kordon sa kanyang kamay. Ang kanyang magandang mukha ay napakasolem. Ito. Huminga ng malalim si Daryl at hindi mapigil ang tanungin, nasaan ito? Ang tuktok ng mainland na Kunlun ang pinakamagaling. Ang pulang labi ni Z. Yan ay bahagyang bumukas, at malumanay na sinabi niya ng 8 salita. Pagkatapos ay ikiling ang kanyang ulo upang tumingin kay Daryl. Narinig kong ikaw ay isang bayani sa mainlands, bakit mo iniwan ang Kunlun? Panipi. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na umiling. Bilang sectmaster ng Elysium Gate, tiyak na alam ni Daryl na ang Kunlun ang pinakamahusay. Ang Kunlun Mountains, na matatagpuan sa hangganan ng New World Continent, ay ang pinakamataas na bundok sa Kyushu, lalo na ang Kunlun ay napakataas, mataas at matarik, napapaligiran ng mga bangin, pabayaan mag-isa ang mga ordinaryong tao. Maging ang mga magsasaka, napakahirap na lumipad. Sinasabing mayroong isang malakas na hadlang sa Kunlun Peak. Ang hadlang na ito ay maaari lamang dumaan maliban kung umabot ito sa kaharian ng mga Diyos. Sa makatuwid, sa libo-libong taon, may napakakaunting mga tao na talagang naabot ang Kunlun Peak. Pinag-uusapan kung saan, nais din ni Daryl na pumunta sa Kunlun upang tingnan, ngunit siya ay nahilo sa mga walang kabuluhang bagay. Wala siyang pagkakataon, ngunit hindi niya inaasahan na madadala siya ng Zian na ito. Tumawag ka. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Daryl at tumingin kay Zian at nagtataka na nagtanong, ano ang dadalhin mo sa akin dito? Kabanata 2816.
Nakaharap sa pagtatanong ni Daryl, hindi kaagad sumagot si Zian, ngunit tumingin sa kanya pataas at pababa. Pagkalipas ng ilang segundo, pumikit ang mga mata ni Zian, at napasinghap. Siya ng emosyon, hindi ko ito napansin ngayon. Para kang ordinaryong, ngunit nakuha mo talaga ang mana ng Nuwa Empress. Ha! Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at lihim na nabigla ang kanyang puso. Tumakbo ako at si Laura sa silid na lihim ng kristal kung saan nagsasanay ang Nuwa Empress sa lihim na lagusan sa ilalim ng palasyo ng North Mona. Hindi ko kailanman sinabi sa kanino man tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, ang mga pagsasanay na ibinigay ni Empress Nuwa, ngayon lang siya nagsanay, at hindi pa siya nakakaabot sa isang tiyak na antas, hindi niya inaasahan na makikita siya ng mga salitang nasa harapan niya. Sino siya? Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Daryl ngunit sinabi, sino ka? Mahinang ngumiti si Zian, at dahan-daang sinabi, hindi ako kabilang sa kontinente ng Gyusho. Ipinadala ako ng domain ng Diyos. Maaari mo akong tawagan Z. Yan. Aking siyam na araw na santo. Ang iyam na araw na santo. Anong pamagat na naman ito? Narinig ito, ang direktang utak ni Dario ay yumangay, tuluyang gamulo. Ang kaharian ng Diyos ay isa pang mundo, ganap na nasa itaas ng mainland. Ang magandang mukha ni Zian ay puno ng pagiging seryoso. Mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang sobrang lakas na lumitaw sa mainland ay sisubog pagkatapos ng kanilang lakas ay pumutok sa larangan ng Diyos. Tuldok, pumunta sa domain ng Diyos. Sinabi ko na, dapat mong maunawaan. Panipi, kaya't iyon ang kaso. Ang mga mata ni Daryl ay kumislap, bigla siyang tumango, at kasabay nito ay medyo hindi niya maipaliwanag na nasa sabik. Lumalabas na si Zian ay mula sa domain ng Diyos. Kung sasabihin mo iyan, sina Senior Ghost Valley Sage at Empress Nuwa ay lahat sa domain ng Diyos. Dahil ikaw ay mula sa Nuwa Empress, pagkatapos ay dadalhin kita sa Heavenly Spirit Realm upang tumingin. Nang lihim na nasa sabik si Daryl, mahinang sinabi ni Zian, Pagkahulog ng boses, tinaas ni Zian ang kanyang kamay, at isang sagradong hininga ang sumabog. Pagkatapos, isang dosenang haligi ng bato ang biglang lumitaw sa tuktok ng walang laman na kunlunpik. Ito, nang makita ang eksenang ito, natigilan si Daryl. Mayroon pa ring mga haliging bato na nakatago sa paligid dito, mayroon bang porma sayon? Nakita ni Daryl na ang mga haliging bato na ito ay nasa edad na, ang bawat isa ay nakaranas ng hindi bababa sa 10,000 mga taon, pinabayaan ng hangin at ulan, at inilalahad ang malawak at sinaunang kapaligiran. Huwag kang magtaka. Pagkakita ng pagkamangha ni Daryl, gaanong sinabi ni Zian, ito ay isang pagbubuo lamang ng teleportation. Nang bumagsak ang boses, lumipad ang figure ni Zian, at ang kanyang kamay na jade ay nakalagay sa gitnang haligi. Kasabay nito, tinaas ni Zian ang kanyang kamay at biglang lumipad ang isang laso, nilamon si Daryl. Hoy! Mabilis na pagbaril ni Zian, at wala ring reaksyon si Daryl. Pagkasalita niya ng isang salita, nakita niya ang pagsabog ng teleportation na sumabog sa isang nakasisilaw na ilaw, ganap na natakpan ang kanilang dalawa. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl na ang kanyang buong katawan ay magaan at nag-flutter, ang nakapaligid na ilaw ay nakasisilaw, at hindi niya makita nang malinaw. Ang tanging bagay na nararamdaman niya ay ang pagsabog ng samyo mula sa katawan ni Zian. Puff! Ilang minuto ang lumipas, naramdaman ni Daryl na hinawakan ng kanyang mga paa ang lupa, at nawala ang nakapaligid na ilaw, kaya binuka niya ang kanyang mga mata nang hindi namamalayan. Sa pagtingin na ito, natigilan siya. Sa sandaling ito, sa harap ng Daryl, mayroong isang lugar tulad ng isang engkanto, na may mataas na bundok at dumadaloy na tubig at kaaya-ayang tanawin. Hindi kalayuan, may isang tuktok ng bundok, at isang pavilion ay maaaring malabo na makikita sa tuktok ng bundok. At ang damuhan sa harapan ko ay puno ng mga kakaibang bulaklak at damo. Tumama ang simoy, nakakaakit. Maganda. Saan ito? Napakaganda. Fairyland lang ito. Kabanata 2817. Sa sandaling ito, ang buong tao ni Daryl ay natigilan, at hindi na siya makabalik ng mahabang panahon. Maaaring ito ang Diyos ng Diyos na si Zian. Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Daryl, ito ang pamahalaan ng Diyos. Hindi ito ang pook ng Diyos, ngunit ang langit na espasyo ng langit. Mahinang tumugon si Zian, dito ako mananatili. Phew! Narinig ito, huminga ng malalim si Daryl, itinaas ang kanyang mga mata,
at nakita na kalahati ng tuktok ng bundok sa harapan niya, si Long Fai Fungo ay nagsusulat ng ilang malalaking tauhan na Heavenly Spirit Realm. Langit ng langit, asa na naman ito hindi mapigilan ni Daryl ang pag-alog ng kanyang puso at siya ay tuliro. Nang makita ang kanyang ekspresyon, mahinang sinabi ni Zian, the Heavenly Spirit Realm ay isang malayang puwang, isang lugar na nag-uugnay sa domain ng Diyos at mainland. Pagkatapos, tiningnan ni Zian ang mga pavilion sa bundok na may isang pahiwatig ng ekspresyon ng kanyang ekspresyong damdamin ang kataas-taasang pinuno. Sa larangan ng Diyos ay ang Emperor ng Langit na siyang namamahala sa mga batas ng langit at lupa, at ang aming siyam na langit na banal ay ipinadala ng Emperor ng Langit upang bantayan ang mainland. Kami, narinig ito, napakamot ng ulo si Daryl, at pagkatapos ay hindi na malayang nagtanong, mayroon ka pa bang kasama? Tumango si Zian, oo, may siyam na santo sa siyam na langit. Isa lang ako, sa kanila, siyam sa atin, nakapwesto sa langit na espiritual na larangan na ito. Ito ay libu-libong taon, at ang tungkulin ay mapanatili ang balanse ng langit at lupa sa mainland. Panipi, ha! Hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Gayunpaman, maganda ang hitsura dito, ngunit ito ay desyerto. Wala pa akong nakitang iba. Nang sabihin niya ito, labis na naguluhan si Daryl. Sinabi ni Zian na siyam sa kanila, ngunit dinala ni Zian, ngunit wala sa kanila ang nagpakita. Pwede bang may nangyari sa langit ng langit? Nahulaan mo ito. Nakikita ang ekspresyon ni Daryl, marahan na sinabi ni Zian, 10 taon na ang nakalilipas, mayroong isang bagay na mali sa langit ng langit. Ang pasimuno ay ang Pluto ng Ghost Realm. Ang Ghost Realm ay pareho ang Diyos Realm. Ito ay isa pang mundo. Iyon ay, sasabihin mong impyerno, tagapamahala ng reinkarnasyon na mainland, ngunit si Pluto na ambisyoso, laging nais na mamuno sa mainland. Panipi, alam ng langit ang mga ambisyon na Pluto sa mainland ay nag-deploy ng isang hanay ng Baraka upang pigilan ang kapangyarihan ni Pluto mula sa pagpasok sa mainland. Ang malalim na pagbuo ng langit at lupa na ito ang hadlang sa pagitan ng siyam na kontinente. Panipi, gayunpaman, 10 taon na ang nakalilipas, sinira ng Pluto ang langit at kalaliman na nabuo, na humantong sa pagkawala ng hadlang ng mainland kontinente at ang pagkawala ng langit at lupa malalim na porma sayon. Nasira ang sitwasyon sa mainland, at naging sanhi din ng aming siyam na langit na mga banal na hindi makontak ang domain ng Diyos. Panipi, narinig ito, ang puso ni Daryl ay napailing, at hindi niya mapigil ang sipsipin ng isang hininga ng malamig na hangin. Ito ay nakaot na ang mga hadlang sa pagitan ng iba't ibang mga kontinente ng mainland ay nawala, at maraming mga bagay na nakatago sa likuran nila, at sila ay talagang may kaugnayan sa domain ng Diyos. Bulong sa kanyang puso, tinanong ni Daryl, bakit hindi ka nakipag-ugnay sa domain ng Diyos? Nakahinga ng maluwag si Zian, at sumulyap kay Daryl, alam mo, ang Heavenly Spirit Realm na narito tayo ngayon ay nag-iisa na kumukonekta sa Kyushu at sa domain ng Diyos, nasaan, at ang langit at lupa na deploy ng makalangit na emperador noon ay nasa langit ng kalikasan. Panipi, tumango bigla si Daryl. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Zian, matapos ang langit at daigdig na malalim na array ay nawasak sa taong iyon, ang aming siyam na langit na mga banal ay hindi lamang nawala sa pakikipag-ugnay sa domain ng Diyos, ngunit nakulong din sa langit ng langit. Sa 10 taon, marami kaming naisip. Nabigo ang lahat ng mga pamamaraan. Alam ko na kamakailan lamang, matagumpay na naiwan namin ang langit na espasyo ng langit, ngunit ako at ang iba pang 8 santo ay ipinadala sa iba't ibang lugar sa mainland, at pansamantalang nawala ng kontak. Panipi, naghahanap ako ang iba pang 8 santo dati. Bilang isang resulta, nakilala kita at ang mga pupe ni Pluto. Panipi, hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga bagay na ito, ngunit ikaw ang nagmamana ng Noah Empress, at mayroon kang isang espesyal na katayuan. Okay lang na, sabihin ikaw, at kakailanganin mo ang iyong tulong sa hinaharap. Panipi, matapos pag-usapan ng mga ito, dahan-dahang lumakad si Zian patungo sa harap ng bundok, halika na. Panipi, sa sandaling ito, naninigas ang hangin doon, nararamdaman ko lang na gulo. Ang isip ko, alam mo nagsasabi ng mga bagay si Zian, ang dami rin ng impormasyon. Kahit na kung si Daryl ito, mahirap na digest ng ilang sandali. Kabanata 2818. Halika,
Pagkakita ni Daryl na nakatayo pa rin, hindi mapigilan ni Zian na mapilit. Iyon. Napakamot ng ulo si Daryl at hindi mapigil ang tanungin dahil nawalan ka ng kontak sa iba pang 8 santo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang hanapin sila. Paano mo ako madadala sa langit ng langit? Panipi, ikaw nataman ako ng lason ni Pluto dati, at naipit ng nakulong na kordon ng espiritu. Malubha ang pagkawala ng enerhiya. Sa Heavenly Spirit Realm lamang siya mabilis na gumaling. Dahan-dahang tumugon si Zian. Sa nasabing iyon, sumulyap si Zian kay Daryl pagkatapos mong gumaling. Umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon. Ha! Narinig ito, tumango bigla si Daryl, at pagkatapos ay mabilis na sumunod. Sa kabila, sa lambak na hindi pinangalanan, inutusan ni Jack ang kanyang mga nasasakupan na alagaan ang mga tao ng mga pangunahing sekta, at pagkatapos ay nakaupo na nakapatong sa isang bato at tahimik na nakabawi. Tumawag ka. Hindi nagtagal, nagbitiw si Jack ng maluwag at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang malaking katawan. Ngunit ang mga mata niya ay kumislap pa rin ng galit. Naisip na ang pag-inom ng pil na ibinigay ni Pluto ay maaaring mahuli ang misteryosong babae, ngunit hindi niya inaasahan na hinayaan niya itong tumakas sa huli. Hindi lamang iyon, ngunit din na inilayo si Daryl. Gayunpaman, kung nahuli niya ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing mga sekta sa mainland, maipapaliwanag niya kay Pluto kapag siya ay bumalik. Sa pag-iisip tungkol dito, dahan-dahang tumayo si Jack at winagayway ang kanyang kamay. Ituloy mo. Oh! Nang bumagsak ang boses, ang daming kalalakihan sa paligid, kaagad na naghahatid sa mga tao ng mga pangunahing sekta na dahan-dahang nagmamarcha patungo sa kailaliman ng lambak. Tumawag ka. Sa sandaling ito, si Quincy, Yezi at iba pa ay hindi maipaliwanag na kinakabahan. Nakita nila ang isang hindi moari na itim na butas sa kailaliman ng malalim. Nalambak sa harap nila, kung saan tumagos ang makakapal na ulap at isang alon ng malungkot na hangin na palaging tumatagos mula sa itim na butas. Na kinilig ang mga tao. Saan dadalhin ang mga taong katulad mo? Hoy! Sa wakas, hindi ito mapigilan ni Yezi, at sinigawan si Jack. Saan mo kami dadalhin? Sasabihin ko sa iyo, mabilis tayong umalis, kung hindi, mamamatay ka nang hindi mailibing sa lupa. Panipi, si Yezi ay puno ng galit nang sabihin niya ito. Nang bumagsak ang boses, si Quincy ay malamig din na sumunod at sinabi, oo. Huwag kalimutan ang aming pagkatao. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Haha, narinig ito, hindi mapigilan ni Jack na tumawa. Nakuha ko ang pataas at hindi nagpanik sa lahat, mga kahihinatnan. Hindi ako natatakot sa anumang mga kahihinatnan. Kapag pinasok mo ang paraan upang pamunuan ang kaluluwa, hindi ka na magiging tao. Nakaharap sa isang pangkat ng mga patay na tao, ano dapat ikatakot? Panipi, ano? Sa sandaling ito, kung ito man ay Quincy o iba pang mga sekta sa paligid, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago. Manguna sa kaluluwa, ang itimbang butas sa harap mo ay konektado sa maalamat na mundo ng aswang. Iniisip ito, habang ang lahat ay nabigla, medyo desperado rin sila. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang paraan ng paggabay sa kaluluwa ay ang paraan ng paglalakad ng mga tao pagkatapos ng kamatayan, pagkonekta sa mundo ng aswang, at pagkatapos na pumasok sa mundo ng aswang, huwag mo nang isiping lumabas muli, dahil ang mundo ng multo ay isang lugar kung saan ang mga patay ay trinato. Nakikita ang mga ekspresyon ng lahat. Ang mukha ni Jack ay nag-flash ng kaunting pang-aabuso, at hinimok niya ang kanyang mga nasasakupan na bumilis. Jack! Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na tinig ang dumating, at kaagad. Pagkatapos, nakita ko ang isang itim na anino na nakatayo sa tabi ng pasukan ng itim na butas. Ang itim na anino ay nakabalot ng itim na balabal sa buong katawan, dahil sa siksik na hamog na ulap, lahat ay hindi nakikita ang kanyang mukha, ngunit ramdam nila ang madilim na aura na tumatagos sa kanya. Ito ay si Chester, ang iyong kamahalin. Pagkakita kay Chester, napaatras sandali si Jack, pagkatapos ay sinabayan ng isang ngiti, umusad upang batiin. Biglang dumating ang iyong mahal, hindi ko alam kung anong payuhan ko. Kabanata 2819. Ang pagbibihis ni Chester ay hindi kinikilala ng iba, ngunit si Jack, bilang isang sakop ng Pluto, ay natural na hindi mo yan. Bukod dito, espesyal ang pagkakakilanlan ng messenger ng Hades, at hindi naglakas loob si Jack na magpabeya. Hoy!
Si Chester ay tumugon at gaanong sinabi kay Jack, ang kanyang kamahalan na si Pluto ay hindi nagkamali ng maintindihan ang sinuman. Nahuli niya, ang mga pangunahing sekta ng mainland ng napakabilis. Narinig ang papuri, si Jack ay labis na natuwa at mabilis na sinabi, para kay Pluto, ang pagbabahagi ng iyong kamahalan ng pag-aalala ang aking tungkulin. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Chester pangit gayunpaman, ang kamahalan Pluto ay naglabas lamang ng isang bagong utos na sasabihin sa iyo. Panipi, narinig ito, Jack na may isang solemne na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong utos? Si Chester ay tumingin sa paligid at itinuro ang mga tao sa Quincy. Hayaan mong umalis ang mga taong ito. Panipi, ano? Nagulat ang puso ni Jack at natigilan siya. Ang mga taong nagpakawala sa mga sekta na ito. Alam mo, nagsumikap ako upang mahuli ang mga taong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, naisip ni Jack na mali ang narinig niya, at pansamantalang sinabi, kamahalan, huwag kang magbiro sa akin. Nang umalis ako noon, paulit-ulit na ipinagtapat ng kamahalan na si Pluto na dapat niyang abutin ang lahat ng mga sekta ng mainland. Paano? Panipi, malamig na nagambala ni Chester nang hindi hinihintay na matapos siya. Jack, ang isip ng iyong kamahalan na si Pluto ay hindi isang bagay na mahuhulaan mo at maaari kong hulaan. Sinabi ni Chester na may isang blankong mukha, malamig na sinabi, marahil, ang bagay na ito ay isang sadyang pagsubok. Lamang ng iyong katapatan ni Majesty Pluto, hindi aresto ang mga taong ito. Panipi, kapag sinabi ito, si Chester pangit na sumulyap kay Quincy at sa iba pa. Mahinahon. Oo, hindi iniutos ni Pluto na palayain ang mga taong ito ang pekeng utos ni Chester. Nang tanungin ni Hades si Jack na kumilos dati, si Chester ay nakakulong pa rin sa purgatorio, ngunit natutunan pa rin niya ang tungkol sa sitwasyon mula sa mga aswang. Sa oras na iyon, hindi masyadong nag-isip si Chester at nakakita ng pagkakataong makatakas mula sa purgatorio. Sa totoo lang, alam ni Chester na kumukuha siya ng mga panganib. Pagkatapos ng lahat, si Pluto ay malakas, ngunit walang paraan. Kung ang lahat ng mga pangunahing sekta ay naaresto at ipinadala sa mundo ng multo, ang buong mga ilog at lawa ng mainland ay tapos na. Sa sandaling ito, nakatayo roon si Jed, nag-aalangan ng kutis. Ang mukha ni Chester ay lumubog, ano? Naglakas loob ka ba na suwayan ang utos ng Majesty Hades? Huwag kang maglakas loob, huwag. Nanginginig si Jack, at mabilis na umiling. Sa sumunod na segundo, kumaway si Jack sa mga nakapaligid na mga nasasakupan. At sinabi, ano pa ang ginagawa mo? Mabilis na kumalas, seryoso, matapos na makuha ang mga pangunahing sekta, ayaw ni Jack. Pakawalan, ngunit walang paraan, Pluto's order ay kailangang sundin. Sa oras na ito ay hindi alam ni Jack na siya ay ganap na nalinlang ni Chester. Haha, nang bumagsak ang boses, lahat ng tao sa Quincy ay naghubad, ngunit hindi kaagad umalis, ngunit tumayo doon isa-isa, umiling na walang kapantay. Ang mga taong ito ba sa harap nila ay hindi mula sa tribo ng Rakshe? Paano ka naging taong Pluto? At bakit hinuhuli ni Pluto ang mga taong katulad niya? Jack, kapag ang mga tao ng Quincy ay lihim na nag-iisip, sinabi ni Chester kay Jack, bumalik ka kaagad, may bago na. Sa iyo ang kamahalan Hades. Tumanggaw si Jack at pinangunahan ang mga nasasakupan sa itim na butas. Naglaho mula sa paningin ng lahat sa isang iglap. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng maluwag si Chester, at sa wakas niloko si Jack. Sa susunod na segundo, tiningnan ni Chester si Quincy at ang iba pa. Mabilis kang umalis dito. Tiyak na ipapadala ni Pluto ang iyong mga nasasakupan upang habulin pagkatapos mong mapalaya. Ano? Narinig ito, Quincy at iba pa ay nanginginig ang aking puso. Ito ay lumabas, na ang messenger ng Pluto ay nagbigay lamang ng isang utos. Ngunit di nagtagal, natanto din ng lahat na ang kabilang partido ay sadyang tinutulungan ang kanilang sarili. Iyong kamahalan. Sa oras na ito, ang mga tao sa Quincy ay nagtipon-tipon at nagpasalamat sa kanila. Ngunit sa parehong oras ng pasasalamat, lahat ay labis ding naguluhan, hindi ba siya ang messenger ng Pluto? Bakit mo nais ang pamilya na mag-utos sa Pluto na tumulong ang iyong sarili? Kabanata 2820. Nang ang mga tao ng Quincy ay lihim na nalilito, nakita nila si Chester na dahan-dahang tinatanggal ang itim na sombrero sa kanyang ulo. Ha! Sa sandaling ito, nakikita ang kanyang mukha, ang madla ay nasa isang kaguluhan. Ito ay naging Eternal Life Sect Master Chester. Ikaw,
Lalo na sina Quincy at Yazzie, pareho silang nagulat, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi kapanipaniwala. Master Chester, napapabalitang napatay ka ni Zhangju dati, bakit? Oo, hindi ka ba nahulog sa kailaliman? Dumating ang mga pag-aalinlangan, ngumitingit si Chester. Sa susunod na segundo, sinabi ni Chester, mahirap na sabihin ang isang salita. Hindi ko nasasabihin pa. Maaari kang umalis sa sandaling hindi malinaw pa si Pluto. Tumango si Quincy, at pagkatapos ay sinabi, hindi ka ba sasama sa amin? Panipi, bagaman hindi siya masyadong pamilyar na si Chester, ngunit siya ang panganay na kapatid ni Daryl, at siya at si Daryl ay may kasunduan sa kasal, siya ay kanya-kanya, natural na ayaw niya na manatili siyang mag-isa. Si Chester ay ngumiti ng mapait at umiling at sinabi, mayroon akong iba pang mga bagay. Sa totoo lang, nais ni Chesty na umalis kasama ang mga tao ng Quincy, ngunit ang kanyang buhay ay nasa kamay ni Pluto, at ang kanyang kinaroroonan ay malapit ng kunin ni Pluto. Alam ko, kaya hindi ko kayang saktan ang lahat. Okay. Nakikita ang pagtanggi ni Chester, hindi ito pinilit ni Quincy, tumango, at mabilis na umalis kasama ang lahat. Tumawag ka. Sa sandaling ito, pinapanood ang lahat na umalis, si Chester ay huminga ng malalim, ang kanyang figure ay nag-flash at nawala sa gabi. Sa kabila, Chang'e Continent, ang Changi Mountain sa hilaga ng lungsod ng Imperial. Higit sa 10 taon na ang nakalilipas, natagpuan ni Donog ang Sky Axe sa kailaliman ng Changi Mountain Range na naging sanhi ng panginginig ng langit. Pagbagsak ng bundok at ang buong Changi Mountain Range ay naging isang pagkasira. Ngayon ay higit sa 10 taon na ang lumipas, ang Changi Mountain Range ay nabawi ang sigla nito na may mga kakulay ng berdeng mga puno at magagandang bundok at ilog saan man. At sa gubat sa hilagang kanluran ng Changi Mountains, mayroong isang tahimik na patio na nakatago sa paligid ng patio na may iba't ibang mga bulaklak at halaman. At ang kapaligiran ay tahimik. Narito ang ermitanyo ng Cicelyne. Sa oras na ito, sa looban, si Yvette, Yvonne, at Deborah lahat ay nakaupo doon na may malungkot na mukha. Sa labas, si Dax at ang iba pa, nakaupo sa looban, ay nasaran din ng loob. Noong isang buwan, si Yvette at Dax ay naaresto ni Zhangju. Maya-maya ay, desperadong sinagip sila ni Chester. Sa wakas ay nakatakas sila mula sa punong tanggapan ng Wat Ian. Nang maglaon, nakatagpo sila ng mga habol na sundalo. Sa kabutihang palad, nakilala nila si Celine noong panahong iyon at niligtas. Matapos maligtas, lahat ay dinala ni Celine. Sapagkat matapos takunin ang Sanggang Pills ni Zhangju, lahat sa kanila ay nawala ng panloob na lakas at halos maging isang walang silbi na tao. Ngayon isang buwan na ang lumipas, lahat ay sumubok ng maraming pamamaraan, ngunit ang mga resulta ay hindi man nabawasan. Ang bagay na ito ay nagpaligalig at nagalit sina Yvette at Dax. Si Zhangju, ang mapanirang kontrabida na ito, ay gumawa ng napakasamang pinsala sa mga taong tulad niya, at talagang kinamumuhian. Bukod, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa labas. Kaluskos. Sa sandaling ito, ang mga yabag ng paa ay naririnig sa labas ng looban, at di nagtagal, nakita ang dalawang payat na mga figure na pumapasok sa maliit na patio. Ito ay si Celine at ang kanyang apprenticeang si Song Chen. Sa sandaling ito, sina Dax at Yvette lahat ay nagmamadali na binati sila. Nang makarating siya sa harap, nag-aalala si Yvette, ano ang sitwasyon sa labas. Kamakailan lamang, si Celine ay nag-aalaga ng lahat, at sa parehong oras. Patuloy na nagtatanong tungkol sa sitwasyon sa labas. Pog! Ang mga mata ni Celine ay pamitik, at siya ay mahinang bumantong hininga. Pagkatapos, sinabi ni Song Chen sa kanyang mga katanungan ng detalyado. Sa huli, sineksik ni Song Chen ang kanyang kulay rosas na kamao at galit na. Galit na si Zhangju ay talagang masama at mapanghamak, sinisiraan ang kanyang kapatid, sinasabing nilapastangan niya si Chang'e, at kung ano ang kataas-taasang kumperensya na ginanap mamaya. Ano? Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.